Professor Jean Franco, political analyst, and siya po ay nagtuturo din ng political science sa University of the Philippines. Professor Jean, magandang hapon sa inyo. Si Henry at si Karen. Magandang hapon po, Prof. Magandang hapon po, Karen at Ed. Oo. Si Henry ho, si Henry. Ay, Opo. Henry, sorry. Yeah, oo. Prof. Jean, unang-una ho, siguro'y sa inyo na po namin matutuhan ngayong hapon. Ito bang nangyayaring ito sa Senado ay ano ho muna ang inyong pagtingin dito? Ano ho ba ang namamayani rito? Pagiging makabayan o pagiging makasarili? Depende siguro sa punto de vista mo kung naniniwala ka na yung hindi pagpasok nitong 2 araw ng mga senador na kaalyado ni Senate President Cayetano ay tama, ibig sabihin may katwiran yung ginagawa nila, pero sa isa ring perspective naman, di ba, na hindi makatarungan para sa pangkalahatang mga Pilipino yung meron ng mga naaantalang mga legislation. Opo. Na hindi nila pagsikot sa sesyon at marami ring mga legal opinion na nagsasabing violation na rin yun ng Constitution at yung rules, no, ng both chambers of Congress. Paano dapat na itama itong pangyayaring ito na hindi na humantong sa ngayong pagkakaroon ng ganitong klase po ng sigalot? Hindi, ang sa akin ang tingin ko dapat hindi na ginawa yung hindi pagpasok, no? Walang parang gantihan kasi ang nangyari parang away no? Parang masyado nang naging personal. Parang nag-walk out kayo. Hindi rin kami papasok, no? Yung gano'n, no? Pero mali, hindi kasi ako sumasang-ayon na yung hindi pagpasok equal siya doon sa ginawang pag-walk out. Kasi yung isa pumasok kaso nag-walk out, which is something that has been done in other parliament. Pero itong hindi pagpasok, ito yung ngayon lang nangyari. Yung 2 araw na hindi pumasok. Opo, oo. So, kumbaga, 2 araw din pong, kumbaga, hindi nakapagtrabaho. May mga nabinbin po na mga dapat pong tutukan. Katulad nung, naalala ko, Prof, may gustong maging Filipino citizen ng isang atleta. May mga ganun po, so kailangan maghintay muna siya bago maayos po ang issue po sa Senado. Pero aside from that po, Prof. Jean, ngayon po, nandito na po tayo sa puntong ito, nagkaroon po ng movement, nagkaroon po ng pagbabago kanina po sa Senado, at ito naman po may bago pong, sabihin natin may bagong Senate Pro Tempore, si Senator Win Gatchalian. May nabakante po ang mga komite sa Senado at may mga bago na pong mga committee chairs. So meron din po silang inanunsyo na ang Senate Blue Ribbon Committee hearing ay nakaschedule na po sa June 8 dahil kailangan po pong pag-aralan ng Blue Ribbon Committee. Pero sa kabilang banda, Professor Jean, yung si Senate President Alan Peter Cayetano, ang kanyang reaksyon ay siya pa rin po ang legal, siya po ang moral na Senate President. So, tinawag niya pong illegal yung mga pangyayari kanina, yung sesyon kanina sa Senado. Ano naman pong inyong opinion dito, Prof? Wala namang sinabi kanina sa sesyon na hindi na siya ang Senate President. Diba? Kaya lang hindi siya nagpapasok at hindi makausad yung sesyon. Kaya merong yung pro tempore, siya yung ginawang acting Senate President. Pero siya pa rin, no, ang Senate President. Dahil hindi naman siya kailangan ng 13 para maging Senate President, bagamat yung mga pangyayari kanina, talagang sinasabing lame duck na siya, no, as a Senate President. Kasi parang gumawa na ng paraan yung minorya na na magkaroon lang ng sesyon kanina para hindi nila ma-violate yung
yung Constitution at yung rules. No? Kasi pag 3 araw na walang pasabi, ang sabi ng mga legal opinion, na siya, no? Magkakaroon na ng violation. Although ang sabi ho ni Senator, dating Senator, the Senate President Alan Peter Cayetano is, kung ang pakaiika nila, kanya sila nagkukumahog na magkaroon ng ika nila ay majority is for them to work because no less than the President says, let's get back to work. Pero pagpasok daw ho kanina, ang kagyat naman hong binuo agad ay ang pagpapalitan ng komite, tapos nag-adjourn, wala naman daw mga napagtibay at napag-usapang batas. Hindi naman daw ho nagtrabaho para sa mga Pilipino. That's according to the Speaker, the Senate President. Yun yung pinupunto niya. Ngunit, may transition Nagkaroon ng transition. Talagang mahihirapan, no? Kasi nagbago ng Senate Secretary. May inelect na bagong Senate Secretary. May inelect na anong tawag dito, na bagong Sergeant at Arms. Ngayon, yung mga documents that have to do with yung day-to-day activities ng legislation, syempre kailangan nilang yun. Kailangan nilang kunin yun at kailangan pag-aralan. So kaya rin hindi nagkaroon ng sesyon kung saan tinalakay yung mga dapat sanang tinalakay nitong mga nakaraang 2 araw. Okay. Prof, siguro elephant in the room na rin po yung 2 senators po natin. Yung isa po ay nakadetain, meron pong kinakaharap na kaso si Senator Jinggoy Estrada. Si Senator Bato de la Rosa ay ayun po, cannot be reached, ika nga, MIA, missing in action po, no, Prof. Dito po sa mga pangyayaring ito, ano po ba yung status nila? Kasi pagdating po sa bilangan, nagkakaroon po ng debate online, siguro sa mga kapihan na po ngayon, sa mga tindahan po ngayong hapon after that session, kung ano po ba yung tinatawag natin na quorum, ano po ba yung majority, ano po ba yung minority, yun po yung pinagdedebatehan na po ngayon ng publiko, So, yung itong 2 senators na to, ano po ba yung estado nila ngayon? Oo. Magandang tanong yan. Kasi doon sa sinasabi nilang Avellino and Cuenca na rule, no? Nung sinasite, no? Doon yung legal opinion na sinasite, ang sinasabi, yung bilangan ng quorum, dapat out na yung hindi qualified. Okay. Hindi qualified na senator. At that time, meron yatang isa na, hindi ko alam kung may sakit, at tapos yung isa na merong trip abroad. So parang ang ginawa nila, ito yung pwedeng hindi qualified. Okay. So kaya naging 22. No? Pero may mga nagsasabi na yung kasi arestado na si Jinggoy, di ba? Yes. Pero ano ang estado ngayon ni Bato? Considered ba siya na disqualified ba siya para yung quorum mag-adapt doon sa Avellino na ruling? You know what I mean? Opo. So tingin ko yun ang questionin na ano yung sitwasyon ni Bato? Pareho ba ito doon sa sitwasyon nung yung 1949 na case ruling na sinasabi? So yun yung that's something that may be up to debate. And that tells you na meron pang gulo itong kasunod. So hindi pa tapos So and of course, yung ating mga antabayanan, yung mga scheduled hearings po, Senate Blue Ribbon Committee hearings, meron dapat bukas, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ay tuloy. Pero si Senator Erwin Tulfo, sabi niya, meron din po sila sa June 8. Paano naman po to, Prof? Oo, yun no. Ang sinasabi ni Alan Peter na tuloy pa kasi meron din isang kasi dun sa rules na sinasabi yung pag-elect ng mga officers ng Senado ay kailangan majority ng senators. No, majority ng senators. So, ang ibig sabihin majority ba yung nandun kanina?
So Mhm. baka daw meron pang ano, no? Meron pang magke-question dun sa election ng bagong committee chairs kanina. Mhm. Ah. Yun yung kasi halimbawa ito, yung babasahin ko, yung Rule 2 ng election of officers. The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Should there be more than one candidate for the same office, a nominal vote shall be taken. So, ibig sabihin, ang tanong, majority na ba yung bumoto kanina? So, yun nga, ang question yung kay Bato. Kung Oo. kasama ba siya. So paano po You ito? get what I mean? Yung mga chairman Opo. na itinalagang bagong chairman ng committee is we cannot consider that as legal because from what you're saying, wala namang nag-constitute na majority. Parang merong isang school of thought daw na yan ang pwedeng ihabol ng kampo ni Senate President Cayetano. No? Aha. This is So yun yung pwedeng hindo, no? Pwedeng ilaban ng kampo ni Senate President Cayetano. Kaya crucial yan, no? Crucial kung anong mangyayari kung itutuloy o hindi. Kaya lang kanina nag-elect ng bagong usaa at secretary ng Senate. Kaso, di ba, sila yung merong nag-handle ng day-to-day, yung pang-araw-araw na galawan, activity sa loob ng Senado. So kakandaduhan ba? Papatayan na naman ba ng ilaw? Hindi ko alam. Walang wifi. Pero, kasi pero critical. gagawin ba yun? Gagawin ba yun ng kampo ngayon nila Wing Gatchalian? Critical diba? yung Kasi ang Senate Secretariat kasi sila yung nagkakalendaryo. Yeah, exactly. At yung Sergeant at Arms, pwede rin naman nilang hindi buksan yung isang room doon kung gugustuhin nila. Tama po. Oo. Pero kasi ang may history niyan, itong kampo ni Senate President Cayetano, di ba? So hindi ko alam kung gagawin din yun ng kampo nila Senate Pro Tempore Gatchalian. Diba? Ito'y obviously is a political thing, an issue between the senators inside the upper chamber. Pwede bang makialam ang Korte Suprema rito? O kung idaakyat ito sa Korte Suprema, baka ibalik din at sabihin ng Korte Suprema, resolve it on your own because ito'y pang bagay na pang lehislatura. Oo nga, kasi dati in the past, tandaan ko, although noon pa yun, na parang laging ganyan, laging ang sinasabi ng Supreme Court, this is a political matter that's internal to the chamber. Yeah. So, we don't know. Pero, of course, baka may mag-petition yan. Umabot ito sa Supreme Court para lang masettle, no? Ang tingin ko, alam mo, dapat hindi na umabot sa ganon kasi patuloy yung gulo. Ang sinasabi yung punot dulo nito talagang may mga gustong-gustong matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing on the flood control anomaly at meron din namang mga ayaw at maaaring sila'y masangkot o maapektuhan, makaladkad ang kanilang mga pangalan. Sa tingin ho ba ninyo, Professor, bilang mamamayan at taxpayer na rin, dapat itong flood control na ito, anomalies na ito matuloy ang pagdinig, matuklas natin kung sino talaga ang punot dulo at ugat po nito? Oo naman, kasi yan ang greater public interest, no? Ang problema lang, yung sinasabi nila Senator Erwin Tulfo na wala namang inimbita sa kanila. Oo, wala namang inimbita sa kanila. So yun lang yung problema doon. Bakit gano'n? Walang formal communication, no, regarding dun sa hearing tomorrow. So I don't know what will happen, but then in the larger scheme of things, kailangan kasi maging lehitimo ang galawan sa Senado, no? Kahit sino pa yung kinikilingan mo, 'di ba? Kahit sino ano pa yung interest mo, ang mahalaga, katanggap-tanggap yung activities at mga desisyon ng Senado. Pero ganito na parang in limbo at
magulo ang sitwasyon, lalong nawawala ang tiwala ng mga pangkaraniwang tao dun sa Senado, di ba? Alright, Prof, we would like to thank you for joining us. Salamat po. Thank you po, Prof. Thank you. Professor Jean Franco, political analyst, professor ng UP.